Hello mga nanay, nag-iinit na nga pala ako ng tubig dyan kasi alas 5:30 na ng umaga. Ginagawa ko kasi bago ako magluto ng almusal, umiinom ako ng mainit na tubig para panlinis na rin sa katawan. Matagal ko nang ginagawa iyan, ang umiinom ng mainit na tubig sa umaga, at nakita ko naman talaga na maganda ang benepisyo niya sa katawan. Magpiprito na nga pala ako ng itlog. Nagulat kayo, meron na agad mantika sa kawali. Ginamit yan ng anak ko kanina nung nagluto siya ng pagkain niya. Kasi panggabi siya. Kaya minsan, nagluluto siya ng kakainin niya sa gabi. Nagluluto na nga pala ako ng itlog. 3 piraso lang yan lulutuin ko para sa mga anak ko lang. Kami mag-asawa. Hindi kami kakain ng itlog na yun. Meron kasi akong anak na gusto niya araw-araw meron siyang kinakain ng itlog. Pero yung 2 anak ko naman, bihira. Kaya minsan naiiwan yung itlog. Ayan, nga pala, pinirito ko yung galunggong na niluto ko kahapon. Inadobo ko yan. Ngayon, piprituhin ko siya. Natira lang yan dun sa ulam kagabi. Masarap kasi kapag inadobo mo yung galunggong tapos ipiprito mo. Lasang-lasa mo yung lasa niya, nanunuot sa loob. Miinom muna ako ng mainit na tubig habang nagpiprito ako ng isda. Pagkatapos niyan, pinihit ko na siya. Pagkatapos kong pinihit, niyaon ko na. Dahil mayroon nga pala akong ibang lulutuin pa, almusal naman ng mga bata ulit. Burger patty lang yung nabili ko sa labas. Maaga nga pala akong lumabas para bumili ng almusal at saka ng ulam na babaunin ng mga anak ko. Nasunog pa. Napalakas ko yata yung apoy. Kulang na lang maging uling yung niluto kong burger patty. Ang mahal na niya pala ngayon. 6 na piraso. 60 pesos. Parang lumalabas 10 piso ang isa. Yan, nakapagluto na ako ng almusal. Kakain na kami ng asawa ko kasi maaga rin siyang umaalis. Papasok sa trabaho. Sa Manila pa kasi siya pumapasok eh. Ang layo namin, nasa Cavite kami. Traffic pa naman daw ngayon dahil dyan sa ginagawang daan. Ang haba ng traffic kaya madalas late siya sa trabaho. Kahit anong aga niya umaalis. Kasabay nga rin pala namin kumakain dyan yung anak ko na panggabi. Kumakain muna siya ng almusal bago siya natutulog. Ang out pa naman niya kasi alas 7 pa ng umaga. Nag-aalmusal kami alas 6 lang ng umaga. Ang hirap talaga sa umaga. Lagi kang nagmamadali ng lulutuin mo. Pagkatapos nga pala, piniprepare ko na yung lulutuin kong ulam. Binagoongang baboy nga pala. Ayan yung binili kong bagong, hinugasan ko para di masyadong maalat. Tapos yan, hiniwat ko na yung baboy. Kasim nga pala ang gagamitin kong pati ng baboy sa pagluluto ko ng binagoongan. Ang purol ng aking kutsilyo. Kaya nagpalit ako. Mas matalas pa yung mga dila ng mga kapitbahay ko sa kutsilyo ko. Joke! Yan, nagpitpit na rin ako ng bawang. Tapos sibuyas. Wala nga pala akong biniling kamatis kasi napakamahal at saka gagamit din naman ako ng tomato sauce kaya hindi na ako naglagay ng kamatis. Grabe ang mahal dito sa amin ng kamatis. 130 per kilo. Para ka nang bumiling kalahating kilong manok. Pag naggagawa nga pala ako ng binagoongan, naglalagay ako ng pritong talong. Masarap kasi yun. At saka isa pa, pandagdag. Ayan, piprituhin ko na nga pala yung talong na hiniwa ko. Hindi ko kasi siya agad-agad inilalagay dun sa baboy. Piniprito ko muna at sa huli ko na lang inilalagay kapag luto na yung niluto kong binagoongang baboy. Ang usok sa kusina, parang wala namang silbi yung range hood namin. Hindi nakakasip-sip ng usok. Nagisa na nga pala ako dyan ng bawang at sibuyas.
susunod ko na rin ilalagay yung baboy. Ilang piraso lang yan kasi ilang na naman kami dito sa bahay. Yan, hinalo-halo ko, inilagay ko na yung bagong na binili ko sa may palengke. Lagyan ko na rin siya ng paminta, pero hindi ko muna siya lalagyan ng asin, mamaya na lang. Nilagay ko nga rin pala yung siling labuyo. At saka yung tomato sauce na binili ko bago ko siya lagyan ng sabaw. Nalo-halo ko muna para medyo maprito yung baboy bago ko nga pala siya pakuluan. Ayan, naglagay na ako ng tubig. Pakukuluan ko na siya hanggang sa lumambot yung aking binagoongang baboy. Ang ganda ng kulay niya, diba? Ayan, malambot na din. Kukuluan ko lang ng konti hanggang mabawasan yung tubig. Tinikman ko na. Nilagyan ko ng konting asin. At maglalagay rin ako ng asukal pang balanse para masarap. Nilagay ko na rin yung talong. Medyo may sabaw ng konti. Kasi yung mga anak ko, ayaw nila ng tuyong-tuyo. Gusto nila may sarsa ng kaunti yung aking binagoongan. Ayan, pinatay ko na siya kasi luto naman na yung talong na nilagay ko. Babalutan ko na nga pala yung anak ko ng baon niya. Ulam lang ang binabaon niya. Hindi siya nagbabaon ng kanin. Hindi ko alam. Sabi niya, hindi raw siya kumakain ng kanin. Ulam lang ang kinakain niya. Pero kung makikita niyo siya, napakataba niya. Pagkatapos ko naman magluto, syempre, iimisin ko na yung pinagawaan ko. Yung pinagkainan namin at saka pinaglutuan ko. Huhugasan ko na. Yun naman talaga dapat para hindi makalat sa kusina. Ayoko kasing nagkalat ang mga pinggan at baso sa kusina. Kaya ginagawa ko, pagkatapos kong magluto, hinuhugasan ko na lahat ng mga pinagkainan at ginamit namin. Sa totoo lang, minsan naiinis akong maghugas ng pinggan. Napakahina ng tubig namin. Kahit itodo ko na sa labas ang bukas ng bulb, ang hina pa din. Pagtsatsagaan mo talaga. Kaya imbis na mabilis kang makatapos, ang tagal mong makatapos ng hinuhugasan mo. Pagkatapos ko namang maghugas, maglilinis naman ako ng bahay namin. Parang araw-araw na lang, yun ang routine natin, mga nanay. Pero sabi nga, hindi tayo pwedeng magsawa. Kasi, yan ang pinili natin. Yan ang trabaho natin bilang mga nanay. Pagkatapos ko naman maglinis, syempre, magpapahinga naman ako. Kasi ang aga kong tumatayo o bumabangon sa umaga. Minsan nga, tinatamad na akong magwalis Kaya lang hindi pwede kasi maalikabok dito sa amin. Ayan, natapos na akong maghugas. Pinupunasan ko na yung mga gilid-gilid ng tiles para walang tubig. Ayoko talaga kasi gusto ko ang tiles ko sa lababo tuyo. Pagkatapos niyan, ayan na, nilinis ko na yung lababo namin. Nakita nyo ba kung gaano kahina ang patak ng tubig? Lalo na pag araw ng labahan dito sa amin. Araw ng Sabado at Linggo. Naku, napakahirap ng tubig. Napakabagal. Pero ang taas ng singil. Yan, pinupunasan ko na rin yung kalan na pinaglutuan ko. Kasi kanina, syempre, nagprito tayo. May mga mantika dyan. Naku, muntik pa. Muntik pang matapon yung aking ulam. O paano? Hanggang dito na lang.